Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglandfall na sa Santa Ana, Cagayan ang bagyong Marce na ayon sa pag-asa ay posibleng maging isang super typhoon. Binayo ng malakas na ulan, hangin at daluyong ang probinsya na bumabangon pa lamang sa gupit ng bagyong Christine at Leon. Libo-libo ang balik evacuation center. Nawalan din ng kuryente ang ilang lugar at apektado ang cellphone signal sa iba. At mula sa bayan ng Santa Ana, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, Emil, Vicky, sa mga oras nga na ito ay ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. At sa mga sandaling ito, Vicky, Mel, Emil, ay mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Ganon din yung napakalakas na hangin dito mismo sa bayan ng Santa Ana. Ganito kalakas ang hangin naranasan sa bayan ng Gonzaga, Cagayan, dala ng Bagyong Marce kaninang hapon. Malalakas at matataas pang alon sa baybayin. May mga natumba na ring punong kahoy, habang ang ilang poste ng kuryente nakatagilid at lumaylay na sa kalsada ang mga kable. Pumasok na yung alon, lubog na yung school doon. Sa sobrang lakas ng hangin, mga kapuso, ay apektado na ng storm surge ang ilang kabahayan dito sa Barangay Caruan, Gonzaga, Cagayan. Yung tubig, mga kapuso, o yung daluyong mula sa dagat ay dumiretso na dito ho sa isang eskwelahan. Makikita ho ninyo yung tubig ay patuloy pong tumataas at apektado na ho ang paaralan po na ito. Pinasok na ng daluyong ang mga bahay at paaralan na malapit sa Dalampasigan. Galing sa dagat to, ma'am. Oh, inabot na ho yung bahay. Oo, ma'am. Talaga malakas naman ang alon, ma'am. Ba't hindi pa ho kayo lumikas? Nakasanayan namin na dito, ma'am. Ang ilang bahay, halos matuklap ang mga yero. Meron ding nilipad mula sa isang establishmento. Malakas din ang ulan sa bayan ng Camalaniugan, kung saan halos umabot na sa katuturan, Mabangot Bridge ang tubig. Nawalan na rin ng supply ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya, gaya ng Santa Ana, Bugay, Lasam, Lalo, Baggaw at Alakapan. Pahirap pa naman ang communication line sa bayan ng Calayan. As of 10 a.m. ngayong araw, mahigit 5,000 pamilya na inilikas at nasa mga evacuation center. Kabilang sa kanila si Aling Merlita, nakasama ang kanyang mga kapatid, anak at apo na lumikas kagabi. Mahirap din sa Caruan. Pero may mga residente ring ayaw iwan ang kanilang mga bahay gaya ni Chinky. Natatakot kaming iwanan tong mga bahay namin, ma'am. Sa bayan ng Santa Ana, kung saan naglandfall kaninang 3:40 ng hapon ng Bagyong Marce, puwersahan ng inilikas ang mahigit sa 100 pamilya sa Barangay Palawig. Natatakot naman sila kasi kagaya nung nakaraang bagyo, ang laki ng ulan, nakarating sa mga bahay nila. Patuloy na nakamonitor ang otoridad sa iba't ibang bayan sa Cagayan. Mahigpit din ang monitoring sa antas ng tubig sa Cagayan River na lampas na sa alert level. Vicky, sa mga oras nga na ito, dito sa aming kinaroroonan, ito yung border ng Santa Ana at border ng Gonzaga, ay meron ng mga na-stranded na mga sasakyan dahil hindi na sila makapasok pa sa bayan ng Santa Ana dahil nga meron ng mga punong kahoy, mga kable ng kuryente at may mga yero ng humambalang sa kalsada kaya medyo pahirap pa na talaga yung pagdaan ng mga sasakyan. Samantala, Vicky, sa ngayon ay mas nadagdagan pa yung bilang ng mga bayan na walang supply ng kuryente at as of 6 p.m. ay umabot na sa mahigit 6,000 families ang nasa mga evacuation centers sa iba't ibang mga bayan. Dito yan sa probinsya ng Cagayan. Vicky? Jasmine, para ang kita-kita ko na napakamahangin sa likod mo, no? Kamusta yung lagay ng panahon sa mga sandaling ito? Actually, Vicky, talagang mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Ganon din yung hangin ay talagang kung kailan gumabi, ay talagang mas ramdam namin dito sa bayan ng Santa Ana yung tindi o yung hagupit nga ni Bagyong Marcy. Actually, Vicky, doon sa ating pinagmulan kanina, around 5:30 p.m. sa bayan ng Gonzaga, dire-diretso tayo sa bayan ng Santa Ana, ay matindi talaga yung hagupit ng Bagyong Marcy, Vicky. Paano naman yung mga residente yung hindi lumikas? Paano sila ngayong gabi?
Vicky, doon sa mga residente na kung saan ay hindi nga sila lumikas, ito yung mga residente na kung saan nakatira doon sa mga tabing dagat na mayroong banta ng storm surge at maging doon sa mga residenteng nakatira sa mga paanan ng bundok, talagang persahan silang pinalikas kaninang tanghali, Vicky. Nasa lubong natin yung mga rescuer, sakay sila ng mga malalaking mga truck, mga heavy truck mula sa provincial government, TFLC at maging sa PDRRMO Cagayan, talagang pinilit silang pinalikas, Vicky. So ang mga natira lamang doon sa kanilang mga bahay, at least yung mga residenteng medyo safe at sila ay from time to time ay minomonitor naman ng otoridad sa kanilang mga barangay. Kaya doon sa mga dangerous na mga lugar, Vicky, puwersahan silang pinalikas simula 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon, Vicky. Jasmine, yung mga nasa evacuation center, kamusta naman ang sitwasyon? Sapat ba yung pagkain, mga supplies at mga inuming tubig? Doon sa aming pinanggalingan, Vicky, sa bayan ng Gonzaga, yung kanilang evacuation center, napakalaki nung kanilang evacuation center pero punong-puno rin talaga ng mga evacuees. Nasa 300 families yung nagkasya, nagsiksikan doon sa evacuation center. Well, yung kanilang kondisyon, napaghandaan talaga ng lokal na pamahalaan dahil meron doon yung specific na place na meron doon yung mga nurses from RHU, from DOH, meron din doong mga personnel sa iba't ibang departments ng LGU na nagbibigay sa kanila ng pagkain, meron ding mga gamot at meron din talagang tumitingin doon sa kalagayan ng mga residente. Kanina, Vicky, around mga 5:45 ng hapon, merong isang evacuee mula sa Gonzaga na kung saan ay dinala sa ospital dahil nga sa nahihirapan nga siyang huminga. So meaning, talagang nababantayan yung sitwasyon ng bawat evacuee. May nakamonitor, Vicky. Even PNP ay nandoon sa loob ng evacuation center para i-monitor yung sitwasyon ng mga evacuee, Vicky. Sige, maraming salamat sa mga update mo at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ramdam na rin ang epekto ng bagyong Marce sa Benguet. Kaya binabantayan ang mga landslide at flood-prone areas. Ang Cannon Road na isa sa mga daanan paakyat ng bagyo, bukas lang para sa mga residente. Mula sa City of Pines, nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, signal number 1 yung nakataas sa bahaging ito ng probinsya ng Benguet. Kaya ang Baguio City naka-red alert para sa bagyong Marce. Buong araw ng pabugso-bugso ang ulan dito sa Baguio City. Dahil dyan at sa malakas na hangin, lalong nadagdagan ang dati nang nakangangatog na ginaw ng City of Pines. Dahil sa bagyong Marce, nag-ikot ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga barangay officials sa landslide at flood-prone areas. Isa rito ang Barangay Dominican Mirador na madalas may pagguho ng lupa pag bumabagyo. Ito po yung barangay ninyo. Madam Kagawad. Sa city rin kami. Malakas na naman ang ulan. May bagyo tayo. Aalis naman kami kung baga medyo delikado na. Sa ngayon, hindi muna. Titingin-tingin lang muna, yung mga bata lang muna yung nandun sa kabila. Sa Smart City Command Center, nakabantay sa pamamagitan ng CCTVs at Eye in the Sky ang City Hall. May nakatutok sa City Camp Lagoon na flood-prone area din. Nakahanda na lahat ng rescue at survival equipment. Mga responders natin, last count namin kahapon, we have around 1,300. So composite na to from the Barangay Disaster Council, from our BCPO, from our fire, yan, tapos may mga volunteers din tayo. Kahit umuulan, bukas ang Baguio para sa mga turista. Malamig po kasi pag umuulan po. Pang relax lang din po. Bayad na po yung booking, yung bus, tsaka Airbnb. So, kahit po may bagyo, go lang. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan na dala ng bagyong Marce at maging nitong nararanasan ngayon na makapal-kapal na fog, isinara na itong bahaging ito ng Cannon Road. May mangilan-ngilang mga pinapayagang mga motorista pero kinakailangan sila ay mga residente ng Baguio City. Inaabisuhan ng lokal na pamahalaan ang mga motorista na aakyat ng Baguio na dumaan na lamang ng Nagilian Road o di kaya ng Marcos Highway. Kasi nga may problema nga dun sa foundation pa. Tinetest pa nila yung foundation. Pag siguro in 2 weeks, pag nakita nila na sturdy na siya, matibay na, then we're going to allow yung passage na rin ng mga visitors.
Mel, sa mga sandalingang ito ay nakakaranas tayo ng pag-ambon dito sa Baguio City. Kaya abiso ng lokal na pamahalaan sa mga residente ay manatiling nakaalerto. Lalo sa Taya ng Pag-asa ay may pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. At manatili daw pong nakaantabay kung sa anunsyo kung may pasok o wala ang mga estudyante bukas. Yan muna ang latest mula nga dito sa Baguio City. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Nabuhayan ng Pag-asa ang mga kaanak ng mga napatay sa Duterte drug war sa pagbuo ng Department of Justice ng task force na tututok sa umunoy kaso ng extrajudicial killings. Git ng DOJ, walang sasantuhin at papanagutin ang lahat ng mapapatunayang sangkot. Nakatutok si June Veneracion. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa yung sakit. Araw lang ang pagitan ng mapatay sa umano'y operasyon kontra droga. Ang dalawang anak ni Arsenia Chico, 7 taon nang nakararaan. Ang isa, tinaniman umano ng droga at baril. Walang napanagot at nadagdag lang ang mga anak sa mahabang listahan ng mga pinatay. Pero ngayong nauungkat muli ang mga umano'y extrajudicial killing o EJK sa Duterte drug war. Nabuhayan ng loob si Aling Arsenia. Gusto ko po talagang lumaban. Gusto ko pong mabigyan ng katarungan yung pagkamatay nila. Sa utos si Justice Secretary Crispin Rimulya, binuo na ngayon ang task force para imbestigahan ang mga umano'y EJK. Wala niyang dapat santuhin at dapat panagutin ang lahat ng may kinalaman sa pagpatay ng mga abusadong nasa kapangyarihan sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Sabi ko po sa anak ko nung ilibing, darating ang panahon na mabibigyan ka namin ng katarungan. Siguro po, sana po ito na yung tamang panahon. Nagbigay rin ng bagong pag-asa kay Elizabeth Campo, ang binuong task force ng DOJ. Pinatay daw ng walang kalaban-laban ang kanyang asawa. Masawa ko naglalaban lang. Sabi kakausapin lang. Tapos bigla na lang maririnig mo, putok ng baril. Lagi nung araw, lagi kami pinapasok ng mga pulis. Dahil nga, huwag kami magsalita, magtago kami, huwag kami magreklamo. Ang PNP naman, hinahalungkat na rin ang record ng mga hindi nalutas na kaso ng patayan. Ayon sa tagapagsalita nito, makakaasa ang pamilya ng mga biktima na gagawin ng kasalukuyang liderato ng PNP ang lahat para magkaroon ng hustisya. Mabigat po ito na hamon po dahil we're talking about thousands of deaths. No matter how long will it take, talagang tatrabahuhin po natin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Tumangging sumagot si Senador Win Gatchalian kung sa kapatid niya ang sasakyang may plate number na pang-senador, sabay sabing hayaan na lang sa LTO ang issue. Yan ay kahit nakarehistro ito sa kumpanyang pinamumunuan ng kanyang kapatid. Nakatutok si Joseph Morong. Sa CCTV ng MMDA, nahagip ang kontrobersyal na puting luxury vehicle linggo ng gabi sa northbound lane ng EDSA Bus Carousel. Ito ang SUV na may protocol plate 7 na pang-senador na pumasok sa EDSA busway habang hinaharang ng mga enforcer. Ang sabi ng lumutang na driver ng sasakyan, nagmamadali siya noon pero makikita sa video na dumadaloy naman at hindi traffic sa mga oras na yun. Sa pagharap ng driver sa Land Transportation Office kahapon, lumabas na ang sasakyan ay nakarehistro sa kumpanyang Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, na tumatakbong kongresista sa Valenzuela. Kapatid niya si Senador Sherwin Gatchalian. Sa kapatid niyo po ba yan or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents no? So iwan na lang natin sa LTO. Posible po kayang sa inyo yung plane pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Gatchalian na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Pinatawan na ng 9,000 multa ang driver pero sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan. Si Senador Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services, balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa issue. At ang balita ko pala yung violator na yon. Matapos siyang mapara sa Guadalupe, after ilang metro, bumalik ulit sa bus lane. Antigas ng ulo ng taon to.
Tila nagiging takaw pasaway ang EDSA busway sa mga gustong tumakas sa traffic sa EDSA. Kaya naiisip ng DOTR bawasan ang mga iniisyong protocol plate sa mga opisyal ng gobyerno. Sabi ni Bautista, may 2 protocol plate na iniisyong LTO kada senador sa ngayon. Para talagang yung plate is to be used only by the official. No? Bagaman ang tanging pinapayagan lamang talaga sa busway ay ang Presidente, Vice-Presidente, Senate President, Speaker at Supreme Court Chief Justice. Decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA Bus Carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA Bus Carousel na mga pa-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel. Para talagang exclusive na lang yung busway for the buses, no? For public utility vehicles. Tapos yung pintuan ng bus na sa right side din, no? So meron ding mga safety considerations, no? Mas madali po. Bakit? Para hindi po mahirapan sumakay yung mga tao. Pagka binalagtad po kasi, yung mga pasahero, hindi na po magkakaroon ng siksikan. Kinakausap na nila ang mga kumpanya na nag-ooperate sa busway at maaari magkadesisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang Communications Department sa panibagong modus ng ilang sindikato na nagpapadala ng link na akalaing lehitimo para makapanloko. Sa mga mahilig naman mag-online shopping, may paalala rin ng isang grupo para iwas scam. Nakatutok si Mariz Umali. Aminado si Nympha na addict na siya sa online shopping. Katunayan, anuman daw ang makita niyang maganda ay nahihikayat kagad siyang i-add to cart. Dahil madalas di na raw niya sinusuri ang pinagbibilhan, nakailang beses na nga raw siyang naloko. Kung hindi tamang produkto, kulang-kulang naman ito. Masama ang loob ko. Ang ginawa ko kaagad, tinext ko yung seller na ang ganda-ganda ng ipinakita nyo tapos hindi naman ganun yung i-deliver niya sa akin. Sabi ko, manloloko kayo. Si Jubel muntik na rin daw ma-scam sa kakabili niya online. Dumating po siya sa akin, worth 500 naman po siya. Kaso, pag hawak ko po, walang laman. Tapos, hindi ko po pinali si rider. Inopen ko po sa harap niya. Yun nga po, wala siyang laman. Nakakatakot po. Sayang, nakakatakot. Na makuha naman nga po ng pera. Babala ng grupong Digital Pinoys, maraming nagpapanggap ng lehitimong negosyo pero scammer pala. Ang iba, kumukuha pala ng mga personal na impormasyon gaya ng online banking details. Kaya dapat ang iba yung pag-iingat. Pero ang Department of Information and Communications Technology nagbabala rin sa isang panibagong scam na ginagawa raw ng ilang mga sindikato. May mga umiikot na sasakyan na may kargadong mga equipment para mag-capture ng lahat ng cellphone number doon sa kapaligiran. At once makuha yung cellphone number, binabato ngayon na itong mga messages na ito. Parang text blast. Oo, text blaster. Maaari raw malinlang ang publiko dahil nagpapadala ang mga ito ng links na akalaing lehitimo pero peke pala. Dadalhin ka doon sa mismong site na mukhang kamukha nung lehitimong site kasi kinopya lang nila. Pero hindi totoong site yon. Please key in your username, your password, and then pag key in mo dyan, kuha na yung, yung detalye mo, yung credentials mo. At pwede nang masimot kung ano man yung pera na nandoon sa account na yun. Masyado raw advanced at sophisticado ang mga equipment ng mga sindikatong ito na di raw matapatan ngayon ng DICT. Kaya payo na lang ng mga otoridad, oras na makatanggap ng ganitong mga text, kahit mukhang lehitimo, wag na wag kayong magkiklik ng anumang link o wag tatawagan ang cellphone number na ibibigay sa mensahe. Papasko, medyo may pera yung mga tao at gustong mamili, magdoble ingat po kayo sa inyong transaction, lalo na online. Always be suspicious of your kung sinong, lalo na kung unsolicited. Nakikipag-ugnayan na ang DICT sa mga e-wallet providers, online bank accounts at telcos para maabatan ang scam na ito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, binabantayan ngayon ang bagyong Marce na posibleng mag-landfall muli sa Cagayan. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Mel. Tama po yan, mga kapuso. Posibleng masundan pa ang naunang landfall ng bagyong Marce. 3:40 ng hapon kanina na mag-landfall po yan dito sa may Santa Ana, Cagayan. Nakataas ngayon ang signal number 4 sa northern portion ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, ganoon din sa northern portion ng Apayao at pati na rin sa northern portion ng Ilocos Norte. Dito po pinakadelikado at pinakamataas ang panganib ng pinsala dahil dito po pinakaramdam yung mga matitinding hangin na daladala ng bagyong Marce. Signal number 3 naman, dyan po yan sa Batanes, natitirang bahagi po ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao at ng Ilocos Norte, ganoon din sa northern portion ng Abra at pati na rin sa northern portion ng Ilocos Sur. Isinailalim naman sa signal number 2 ang northern at central portions ng Isabela, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at pati na rin ang northern portion ng La Union. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi po ng La Union, ganoon din sa Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao, ng Benguet at ng Isabela, pati na rin po dito sa Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at pati na rin sa northern portion ng Zambales. Asahan pa rin po sa mga nabagit na lugar yung malakas sa bugso ng hangin dahil po yan sa direktang epekto ng bagyong Marce. Samantala, meron din pong storm surge warning o inaasahan po natin yung daluyong na aabot sa hanggang 3 metro o lagpas tao po ang taas. Diyan po yan sa may Isabela, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Ilocos Sur, ganoon din po sa may La Union, Batanes at maging sa Ilocos Norte. Huling namataan ang mata ng bagyong Marce, dyan po yan sa may Santa Ana, Cagayan, kung saan nga po ito nag-landfall kaninang hapon. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 175 kilometers per hour at yung pagbugso po niya papalo naman sa 240 kilometers per hour. Pakanluran po ang pagkilos ito sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Hindi po inaalis ng pag-asa ang posibilidad na lumakas pa ito at maging super typhoon dahil nga po yan ay nasa 175 kilometers per hour at pag umabot na yan sa 185 kilometers per hour, posible po na ito isang super typhoon na. Pero dahil po sa interaksyon nito dito po sa kalupaan ng Northern Luzon, pwede rin naman na ito po ay humina dahil nga meron din po tayong tuyong hangin sa paligid at yan po ang patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na oras kung ito nga ba ay patuloy na lalakas o di kaya hihina po ng konti. Sa latest forecast track naman ng pag-asa mula po dito sa may Santa Ana, Cagayan, posible na ito po ay magkaroon ng isa pang landfall dito po yan sa may northwestern portion ng mainland Cagayan. Tuloy-tuloy na po ang pagtawid nito hanggang sa makarating na dito sa may West Philippine Sea at inaasahan po natin posibleng makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o kaya naman ay bukas po ng gabi. Pero depende pa rin po yan sa magiging pagbabago sa pagkilos. Base naman sa datos ng Metro Weather, magdamagan pa rin po mamaya ang mga matitinding pag-ulan dito sa may Batanes and Babuyan Group of Islands, ganoon din sa Cagayan, Isabela, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at iba pang bahagi po ng Cordillera Region. At meron din dito sa ilang bahagi po ng La Union at ng Pangasinan. Babad na babad pa rin po sa intense to torrential rains, gaya po na nakikita ninyo dito sa ating mapa. Yan po yung kulay red and kulay pink. Ibig sabihin po nito ay yung mga matitindi at halos walang tigil na mga pag-ulan, kaya napakataas po ng tsansa ng mga pagbaha o di kaya naman ay landslide. Magpapatuloy po yan hanggang umaga bukas at meron pa rin po dito sa may Santa Ana, Cagayan, ganoon din sa ilang bahagi po ng Isabela at pati na rin po sa may Ilocos Province, La Union, Pangasinan at ganoon din sa may Cordillera Region. May mga kalat-kalat din po ng mga pag-ulan sa iba pang bahagi po ng Central Luzon, ganoon din po dito sa may Calabarzon, Mindoro, Palawan at pati na rin sa bahagi po ng Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, pwede pong maulit yung mga pag-ulan gaya po ng naranasan kahapon at pati na rin kagabi. Pero paglilinaw po ng pag-asa, ang mga pag-ulan po sa Metro Manila ay hindi po dahil sa bagyong Marce, kundi po dahil sa localized thunderstorms. Posible rin po yung maranasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan may tsansa na mga kalat-kalat na mga pag-ulan.
At eto po mga kapuso, hindi pa man nakakalabas ang bagyong Marce. Dito po sa farm may bagong kumpol ng mga ulap na naman na minomonitor po ang Pag-asa. Dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa inilabas na datos po ng Pag-asa ngayong araw, mataas ang tsansa nito na pumasok din dito sa Philippine Area of Responsibility. At patuloy po natin yung aantabayanan yung updates sa posibleng sumunod na bagyo. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kinatigan ng Korte Suprema ang utos ng Commission on Audit na isauli ang cash birthday gift na ipinamahagi ng PhilHealth sa mga tauhan nito noong 2014. Ang kabuuang halaga, mahigit 6 na milyong piso. Ang sagot ng PhilHealth sa pagtutok ni Maki Pulido. Mula April 2010 hanggang April 2013, nakatanggap ng 5,000 pesos na cash birthday gift ang mga opisyal at higit 600 empleyado ng PhilHealth. Kasunduan ito ng Union ng mga empleyado at management ng PhilHealth sa ilalim ng kanilang Collective Negotiation Agreement. Na-extend pa ito hanggang 2016 pero sa halaga ng 10,000 pesos kahit sinita na ng Commission on Audit noong 2014. Kaya nag-issue ng Notice of Disallowance ang COA. Pinapasauli nito ang naipamahaging cash birthday gift pero para lang sa taong 2014 na umabot sa mahigit 6 na milyong piso. Umapila ang PhilHealth pero ibinasura ito ng komisyon sa desisyon nito noong December 2023. Kinatigan din ng Korte Suprema ang COA. Sabi ng COA, dahil wala naman ang cash birthday gift sa listahan ng mga exempted na allowance sa Salary Standardization Law, may tuturing itong double compensation. Sabi pa nito, masasabing walang good faith ang mga opisyal ng PhilHealth na nagpalusot ng cash birthday gift dahil may nakalatag na noong patakaran kaugnay niyan. Hindi anya sila pwedeng magmaang-maangan sa mga ipinagbabawal ng batas. Kaya pwede anyang panagutin ang mga opisyal sa likod nito. Sabi ng COA, dapat isauli ng mga empleyado ang mga natanggap nilang cash birthday gift dahil may tuturing itong unjust enrichment o hindi makatarungang pagpapayaman. Sabi ng PhilHealth, ipinatupad lang naman noon ang benepisyo dahil sinasabi ng batas na meron silang fiscal autonomy. Nang sitahin naman na raw ito ng COA ay itinigil na ang pamimigay nito. Yan naman ay nakabase doon sa dun sa Section 16N ng ating batas, yung RA 7875, na nagsasabi na the corporation has the fiscal autonomy. Kung pinalaraw ang desisyon, sabi ng PhilHealth, handa naman silang magsauli ng pera. Pag-aaralan lang daw nilang mekanismo, pati ng pagsauli ng pera ng mga opisyal at empleyadong wala na sa PhilHealth. The refund would be coming from the employees, not from the fund of the PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nagdulot ng magdamag na traffic ang banggaan ng 2 truck sa Delpan Bridge sa Maynila. Marami ang naabala, lalo yung mga commuter na papasok sa trabaho. At nakatutok si Chino Gaston. Dahil sa nakahambalang na 2 trailer truck, 11 oras na di madaanan ang northbound lane ng Delpan Bridge sa Tondo, Maynila. Kumain kasi ito ng 2 linya. Kwento ng driver ng 18-wheeler, hindi raw ginaya ng kanyang sasakyan ang madulas na kalsada. Umuulan po nun, dumulas po ako rito. Mabigat din po yung pangarga, hindi po kinaya ng preno. Umatras sa akin dito, umatras. Tapos ako nakasunod, pag ganun ko dito, dyan na siya. Wala na, tamaan na. Ang resulta, magdamag na pila ng mga sasakyan dahil hindi umuusad sa service road. Pagkagat ng liwanag, mas tumukod pa ang traffic dahil sa dami ng mga papasok sa opisina. Doble kalbaryo agad ang sinuong ng ilan na napilitang maglakad na lang. Nalilik na po kami sa trabaho namin. Gano'n nakalayo nilakad mo? Malayo-layo na rin po kasi doon pa po kami sa Baseco. Abala na po sa kasi ganitong traffic na Siyempre, ang trabaho natin, apektado talaga. Matindi rin ang traffic, partikular sa southbound lane ng Rojas Boulevard. Tumukod ang mga truck at sasakyan dahil sa pagkakaantala ng mga truck palabas ng pier na ang normal na daan ay sa northbound lane ng tulay. Pasado 10:30 ng umaga, napaghiwalay ang 2 truck at nilinis na rin ng Bureau of Fire Protection ang tumagas na langis at nabalik sa normal ang takbo ng traffic. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Ipinahinto muna ang demolisyon sa isang barangay sa Quezon City dahil nauwi sa sakitan. Nakatutok si Glenn Huego ng Super Radio DZBB. Kasunod ng tensyon na umabot sa sakitan ng mga residente at demolition team,
Itinigil muna ang pag-iba ng mga bahay sa bahagi ng halos 1 hektaryang lupain sa First Avenue sa barangay Bagong Lipunan sa Crame, Quezon City. Ayon kay Chairman Angel Suntay, nag-ugat ang tensyon matapos na idamay ng demolition team ang ilang bahay na hindi umano dapat gibain. Anya, 26 na bahay lang ang nasa court order pero lumampas dyan ng dinemolish. Iimbestigahan din anya nila ang reklamo ng ilang residente na tinangka umano silang nakawan. Pasado 3:00 ng hapon naman, umalis sa lugar ang demolition team. Gayon din ang mga pulis na pumagitna sa tensyon. Para sa GMA Integrated News, Glenn Huego ng Super Radio DZWB, nakatutok 24 oras. Sakto naman sa Christmas rush ang posibleng simula ng biyahe ng LRT-1 hanggang sa 5 bagong istasyon nito sa Parañaque. Yan po yung Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension na daraan sa PITX, pati sa bandang NAIA. Nakatutok si Joseph Morong. Sa susunod na linggo na, posible magsimula ang operasyon ng Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension. Possibly 16. No? We're fixing it. Di pa aabot sa Cavite ang Phase 1 pero 5 istasyon hanggang sa Parañaque na ang magiging operational. Ang Redemptorist Station na magiging karugtong ng Baclaran Station ng orihinal na LRT Line 1. Ang MIA Station na dadaan malapit sa DFA Asiana. Ang Asia World Station na ang bababaan ay sa mismong Parañaque Integrated Terminal o PTEX sa pamamagitan ng connecting bridge. At sa mga pa-airport, pwedeng bumaba sa Ninoy Aquino Station. Pinakadulo ng Phase 1 ng LRT Line 1 Extension ang Dr. Santos Station. Dagdag na 6 na kilometro sa LRT Line 1 ang mga dagdag istasyon. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, 45 pesos ang pamasahe mula Redemptorist hanggang Dr. A. Santos Station. 80,000 na mga pasahero ang tinatayang maisasakay nito araw-araw. We're anticipating probably after 5 years, we'll be doubling the number of the passengers along the alignment. So that's probably in 2028 or 2029, madodobli po yung 320 to around 650. Average daily ridership. Ayon sa Department of Transportation, sakto ang pagbubukas ng Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension sa inaasahang Christmas rush. Dagdag na masasakyan sa panahon ng traffic. Sa pag-aaral ng LRMC, katumbas ng 6,000 mga sasakyan ang mababawas sa kalsada. We assume 70% of that would be private and the 30% would be public. Pero Phase 1 pa lamang ito ng proyekto, hindi maituloy-tuloy ang buong proyekto na magtatapos sana sa dulong Niog Station sa Bacoor, Cavite dahil sa issue sa right-of-way. Pero pagtitiyak ng DOTR, may mga negosasyon na para masolusyonan ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas nitong ikatlong quarter ng taon kumpara sa mga sinundang quarter. 5.2% ang itinaas ng Gross Domestic Product o GDP o yung pinagsama-samang halaga ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa. Mas mabagal yan sa 6.4% GDP growth noong second quarter. Kapos din yan sa target ngayong 2024 na 6 to 7%. Bagamat may 3 buwan pa para mahabol yan. Ilan sa sinisisi ng NEDA ang El Nino at tumitinding mga bagyo na epekto ng climate change. Tiwala ang NEDA na makakabawi pa sa ika-4 na quarter dahil sa pagbagal ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo at posibleng paggastos ng mga consumer habang palapit ang Pasko. We anticipate increases in holiday spending, more stable commodity prices given low inflation, lower interest rates, and a robust labor market. In the areas affected by typhoons, recovery efforts will drive economic activity and hopefully build back better. Emosyonal ang muling pagkikita ni na dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban at dating Anti-Drugs Police Officer Colonel Eduardo Asierto nang dumalo sila sa pagdinig ng Kamara. Si Asierto iginit na mismong sila ang nakadiskubre sa proteksyong ibinigay ni dating Pangulong Duterte sa ilang drug personality umano. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez.
Napaiyak si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban nang makita sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara si dating Anti-Drugs Police Officer Colonel Eduardo Asierto. Ito ang unang beses na nagkita ang dalawa matapos bawiin ni Guban ang akusasyon kay Asierto ng pag-facilitate umano ng smuggling ng illegal na droga sa loob ng mga magnetic lifters. For 6 years, sir. Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Sinabi na dati ni Guban na napilitan siyang ituro si Asierto sa takot kina Davao Congressman Polong Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, pati na rin umano kay dating Economic Advisor Michael Yang na talaga umanong may kinalaman sa pagpuslit ng droga. Sa pahayag naman ni Asierto, sinabi nitong isinumite niya ang report kay dating PNP Chief Bato de la Rosa pero hindi raw ito pinansin. Nadiskubre namin yung proteksyon na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Yang during that time. Hinihingan namin ang reaksyon sina Duterte, anak na si Congressman Duterte at si Carpio, pero wala sila sa pagdinig. Sa sulat na ipinadala ng abogado ng dating Pangulo, sinabing nakasaad na duda raw si Duterte sa integridad ng Quadcom na isa umanong political ploy para idiin siya sa mga krimeng di naman daw nito ginawa. Nababahala rin ang dating Pangulo dahil pinipilit umano ng Quadcom na magsinungaling ang mga resource person nito. Pwede na rin daw manghingi na lang ang komite ng transcript ng kanyang mga sinabi sa Senado tungkol sa war on drugs dahil marami na siyang nasabi roon. Hindi nakapagpigil ang ilang chair ng Quadcom ng Kamara sa mga batikos ng dating Pangulo at mga kaalyado nito, gayong wala naman daw bahid politika ang kanilang investigasyon. Enough! Enough with the gaslighting. Enough with the distractions. Enough with the squid tactics. We cannot be knocked off course by words meant to confuse or mislead. Wala rin sa pagdinig ang asawa ng bise na si Attorney Carpio at humingi muna ng kopya ng affidavits ng mga testigo. Nagpadala ng sulat ang Chief of Staff ni Senator Bongo na hindi ito makakadalo sa pagdinig pero hindi binanggit sa pagdinig kung bakit. Hinihingan din namin ang pahayag si Senador Bato de la Rosa at ang nabanggit na si Michael Yang. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Paskong Pasko na sa BGC sa Taguig, kung saan bukod sa higanteng Christmas tree, may Christmas train din na pwedeng sakyan. Lahat yan sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, makulay, kumukuti-kutitap at talaga naman pumapangibabaw ang musikang pampasko sa kick-off celebration ng Christmas Fever dito sa BGC. Bihis Pasko na sa Bonifacio Global City o BGC Taguig, kung saan bida ang 45-foot Christmas tree na bukod sa gigantic, bordado pa ng ilaw at ornaments gaya ng mga massive white bear. Ang mga puting oso sumisimbolo sa resilience at spirit ng BGC community ayon sa mga organizer. Sa may paanan naman ng Christmas tree, makikita ang igloo na entrada pala papunta sa isang magical mirror room na swak para sa holiday photos. Ala sige, selfie galore! Siyempre, para mas feel mo ang Pasko, may live na Christmas songs at carols. And if that's not enough, mamasyal palibot ng High Street Central sakay ng kanilang Christmas train. Pero wait, there's more! Dahil pagtingin mo sa kalangitan, mabubusog naman ang iyong mga mata ng mga nagagandahang fireworks display. May fully integrated displays din, tampok ang iba't ibang animated Christmas scenes.
Mel, may enjoy ang Christmas pasyalan na ito hanggang December 31 at dapat din daw abangan ang iba pa nilang Christmas special tulad na lamang ng Christmas parade. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 48 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.